Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Grabe, no? May mga bagay-bagay nga po talaga na hindi natin inaasahan at hindi natin ine-expect, di po ba? Ito nga po yung pinag-uusapan na talagang trending nga po, ang hiwalayan nila Rico Blanco at ni Maris Racal, na kung saan 5 years nga pong magkasintahan, di po ba, na sinasabi nga po ng iba na Mr. Destiny, ganyan naman yung Aldab di ba, nung mga panahon na kumbaga halos walang pinagkaiba, di po ba, na naghiwalay din, kaya lang hindi siya eksaktong yung tipong nagkaroon ng pag-uusap, di po ba? Ito yung pinapaliwanag ko na sinasabi nga po sa mga ilang netizen na hindi naman po talaga naghiwalay yung Aldab di po ba? Ang network lang po talaga yung nagpahiwalay dahil si Mengay po sa Eat Bulaga at si Alden Richards nga po ay sa GMA 7. Kaya magkaiba po talaga. Ang gusto kasi mangyari ng GM, ito para lang sa kaalaman ng lahat sa mga hindi po naiintindihan yung sinasabi ko, sa mga baguhan pa lang po. Hindi po talaga Itbulaga ang nagpahiwalay. Kumbaga management po talaga. Ang ginawa po ng management, hindi po talaga pinagsasama si na Mengay at si Alden Richards. Ang ginagawa po nila kapag nasa Itbulaga si Mengay, papupuntahin nila sa barangay si Alden Richards. Yan po yung totoong nangyari na kumbaga hindi naman lingid sa inyong kaalaman, di po ba? Kasi kung ang pag-uusapan po ay bakit hindi nagsalita ang dalawa sa Itbulaga, dahil nga po sa management, di po ba? Real to, kaya nga po yung issue ngayon kay Maris Racal at kay Rico Blanco, kumbaga tinutugma nila, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, marami po kayong malalaman, marami po kayong mga update na makukuha, gaya po ngayon, di po ba, ang issue kay Congressman Arjo at kay Sanjo at kay Ria Taide na pinag-uusapan. Bakit nga po raw mas nauna pong magkaroon ng chikiting etong sina Ria Ataide at si Sanjo, samantalang dapat daw po si congressman ang mauuna nito, di po ba? Tama naman po talaga yung mga pinapaliwanag ko hindi lang talaga nila gusto, di po ba, yung mga nasasabi ko, gusto nila umaayon sa kanila, gusto nila pumapabor po sa kanila, di po ba, na talaga naman pong matanda na si Congress, ba't hindi po kaya nilang ipilit, di po ba? Although sinasabi nila, wala naman pinagkaiba yung Mr. Destiny kay kay Alden Richards. Si Alden Richards matanda na naman kumbaga kung titignan mo yung edad niya, dapat may asawa na siya at may anak, hindi po ba? Matagal na pong may anak si Tisoy kay Mengay. Kaya lang po hindi nila gusto yung mga sinasabi natin. Hindi nila gusto yung mga pinapaliwanag ko. Na kapag sinasabi kong may anak na ang Aldab, nagagalit po sila at apektado. Bakit po? Bakit ngayon hindi sila makapag-react na binabas po si Congressman Arjo? Sinasabihang kumbaga gay, sinasabihang kumbaga baog, dapat nagre-react na si Ibiang, dapat nagsasabi na si Ibiang na hindi ganito ganyan, etc. Di po ba? Halatang halata po, napilitan lang. At bakit may kumakalat na po na annulment nila congressman at ni Mengay, di po ba? O di dapat sinasabihan na ni Ibiang yan, o nagre-react na agad-agad si Ibiang na fake news lang po yung nababalitaan ninyo, fake news lang daw yung mga nakikita at napapanood ninyo, di po ba? Kung ito for the record lang po, kita nyo sa GMA Kapuso, lahat po na mga bali-balita dyan,
kapag ka nakita nilang fake news, agad-agad binabalita ni Lars Santiago. Agad-agad mapapakinggan mo sa 24 oras kung hindi man sa unang hirit. Kung hindi mo man po napanood sa unang hirit, sa saksi at sa balitang tanghali. Di po ba? Ganyan po tayo ka-updated. Ganyan po tayo kumbaga, mas marami nalalaman. Kaya yung iba, pag nagre-react po na walang, naku, fake news yan, di po kasi nila nakikita. Di po ba? Tumitingin lang sila sa kanilang social media account. Hindi po sila naghahanap. Hindi po katulad natin na kung saan kapag may mga update, kapag may mga post, nakukuha po natin agad at nakikita. Ito yung pagkakaiba kapag updated po kayo. Although sabihin natin na nagsasabi, ako updated din ako, Mr. Destiny. Bakit ganun? Bakit hindi ko nakikita? Sa dami ng mga update kasi minsan napapailalim yan. Hindi naman pagbukas mo ng Twitter, hindi naman pagbukas mo ng Instagram at Facebook, yung gusto mong makikita mo. Kailangan mo rin i-search yan. Kailangan mo rin hanapin yan. Halimbawang may isang post at may nagkomento na sinasabing may nabalitaan akong ganito. Siyempre, kailangan hanapin mo at tignan kung kanino nga po ba nanggaling. Hindi po ba? Gaya nga po na sinabi nila ng Bangkok, may nakita nga po raw photos na nasa Bangkok, Thailand si Mengay. Kasama nga po raw si congressman. Siyempre, agad-agad nating hinanap yun. Agad-agad natin tinignan kung totoo. At doon nga po natin napagtanto na hindi naman pala po yun totoo. Di po ba? Tapos sasabihin nila, legit daw yun. Paano magiging legit yun kung dadalawang picture lang po yung kumakalat? Samantalang kapag si Richard Polkerson at Catherine ang lumabas, napakaraming mga photos. Ganon din po kay Mengay, di po ba? Sa Broadway, ano ba yan, Mr. Destiny? Sa TV5, di po ba napakaraming mga photos yung lumalabas? Ibig sabihin lang po nun, ganun karami ang mga taong nakakita at nakasama po nila. Di po ba? Sa TV5, maliit lang yung studio na yun eh. Lalo pa po kung nasa NAIA ka, nasa Bangkok, Thailand ka, di po ba? Di pinagkaguluhan ka na at maraming mga picture yung makukuha. Pero wala eh. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, may kanya-kanya tayong pananaw at opinyon. Lalo na nga po sa mga taong galit na galit sa channel ni Mr. Destiny. At ihabol ko lang po itong update na to. Sa July 14 po, magkakaroon na po ng online o live selling si Alden Richards. Para nga po to sa AR Foundation. Ano nga po ba yung AR Foundation? Dati po to Aldab Nation. Kumbaga scholar na pinalitan na lang AR. Anong ibig sabihin nga po ba ng A at R? Di po ba? Matik na yan sa mga Aldab Nation. Alam na po ito. Kung nakabili po kayo, in-upload ko dati to yung live ng Facebook ni Mama Ten na hindi tayo nakabili kasi hindi daw tayo nakapalo. Pero nakapalo po ako nun eh. Kaya lang wala tayo nabiling item. Hindi man lang tayo nakabili dahil, di po ba, medyo matagal na yon. Ito na naman po. Remind ko lang po, sa July 14 po, alas 4 ng hapon, maghanda na po kayo. Ito yung mga sinuot ni Richard Polkerson na ibebenta nga po sa Facebook, sa live selling. Kaya maganda na po. Ito yung kagandahan nyo po sa mga ina-update ni Mr. Destiny. Para, kumbaga, pag napanood nyo po, kasi pagka nag-link po kayo, kahit nakapalo po kayo, hindi po kayo makakabili. Kaya dapat updated po kayo. Di po ba sa mga gustong bumili, kailangan, kumbaga, yung mechanics, alam po ninyo. Di po ba? Kaya nga po ako nagulat eh. Nakapalo ako pero hindi ako nakabili. Alam ko, hindi lang po ako. Marami po sa inyo ang hindi nakabili ng gusto nyo pong bilhin sa mga ibinentang damit ni Richard Polkerson. Po ba? Kaya nga po ulitin ko, remind ko lang po, live selling po sa July 14, alas 4 po yan ng hapon. Mas maaga, mas maganda. Unang item na ilalabas, kayo makabili, talaga naman pong napakaganda. Nakatulong na po kayo sa AR Foundation at masusuot nyo pa ang sinuot ni Richard Polkerson.
Well, hanggang dito na lang po yung updates natin ha. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.